afternoon, good evening, good day. Welcome back sa aming podcast. You are listening and watching us with Ron and Mama Maria and Dada and of course me. Kung mapapansin ninyo, Ron is with us, our guest from the previous episode because Mama Grace is off again. Nagliliwaliw sa Amerika. So thank you, Ron. For today's episode, ang ating pag-uusapan is Bisaya to Pre. Welcome sa ating episode 50 ng Lilac Lounge, the podcast. Kamusta kayo? How was your weekend? Very good. Very good. Yung energy ko, tapos yung sagot ko, isa mo, like, very good. Nakasandal ako. Mabuti po! Ganon. Yes naman po. Magbigay po kayo tayo sa ating guest co-host, si Ron Abalo. Welcome back, Ron. Hey, welcome po Hello! ulit. Tayo magsimula. Ron, kamusta ba yung huling episode na nag-guest ka? Oh, that was really fun. Memorable. Sobrang nakakaiyak. Kasi we talk about fathers Mm-hmm. Diba? Mm. And I am so proud knowing na ako ata yung first na guest na umabot ng almost 5K yung views. Mm-hmm. That's true. Yes. Pero of course, thank you for welcoming me back here sa Lilac podcast, Ate Ems, Ate Rhea, tsaka Dada. Thank you very much. Well, of course, pag-uusapan bilang isang Cebuano, bilang isang Bisaya. So that's why maganda nga isipin na Bisaya ni Bay. So sa Tagalog is Bisaya to Pre. Gusto ko sana mag-Bisaya. Kaso of course, ano na naman to? Bisaya, Tagalog, English. Yeah. Ganun dapat. Oo. Kasabot We have niyan, to, pero gamayra. Kasabot, yes. Pwede nating simulan dun sa pinaka-basic. Kasi Yes. bilang we grew up in Tagalog. Luzon, so mostly Tagalog Mm. kami, diba? Ang Bisaya kasi is mostly in Visayas and Mindanao. They're mostly Visayan-speaking regions. Unahin natin, ano ba yung misconception about being a Bisaya? I'll compare it before and now. Siguro ngayon, of course, people are very open. Less na lang, ano? Oo. Pero dati kasi pag sinabi, Bisaya ka? Ay, it's first. Pag pupunta na Manila, ay, maid ka? Exactly. Yaya ka? Oo nga. Diba? Tindira ka? Correct. Nagtitinda ka? Sales lady ka? Kasi Bisaya eh. Correct. And I don't think na I will sabihin ko, ay hindi No, of course, because totoo din naman that time. Exactly. That time in the 80s and 90s, people from Visayas and Mindanao, Manila, because Manila is where ang daming opportunity. That's Kaso nga lang, of course, ang mga taga Manila will get this kind of job na good for them. So yung mga taga probinsya, of course, mga sales lady lang. Yung mga taga nasa SM lang. PDD1, PDD1, PDD2, size 1, size 3, mga ganun lang. Right? Ba't alam mo yung PDD1? Narinig ko lang sa TikTok. Okay. Which is true. Ngayon naman, I would say, iba na. Kasi Yeah. when most of the I would say Luzon people or Manila people, when they say, you're from Cebu, for example, ay, ang galing yung mag-English, mga ganyan. Ay, Exactly. most of you will talk in English now rather than Tagalog. And then I would say, yes, of course, I am proud of it. Di ba? May mga accent pa ako na mga ganyan eh. Due to social media, isang konting sabi mo lang, baka mabash ka na, di ba? So, people right now are very careful na kung anong sasabihin. As the years and decade pass by, nag-iiba na. To add to that, Ron, kasi tama ka, nag-evolve na rin talaga. I think yung generation natin before, yun yung talagang medyo prevalent yung pag Bisaya, Bisaya yan. Yung parang mga ganon. Because of that, kasi mostly ang hinahire ng mga nasa Luzon, mostly kumukuha yan ng kasambahay at kung ano. Atinista, ang mga gandang trabaho yung mga atinista, mga FEU, mga NU, mga ganun lang, UST. Pero totoo yan. Yun yung mga... Totoo yan. Yun yung dati. Pero ngayon, kasi siguro, I think nag-evolve na. Kasi nga, dahil karamihan naman ng mga nasa Luzon na, usually, hati na eh. Katulad sa akin, yung husband ko, taga Bohol. So, hindi na ganun katulad ng dati. Parang naging prevalent before. Kasi nga, dahil mostly the people living around Luzon, diba, where the capital nga is, Manila, Yes. they have the mentality of being a greater or superior because of that. So, kasi nga nasa capital, they believe na they have the capacity to understand better because of the language that we speak, yung national language na ginagamit sa bansa.
So if they're Oo, at speaking, nakakatawa din naman yung the diba? way we speak in Tagalog. Nakakatawa din kayo. Isa pa Yung yun, kasi accent at because of the intonation namin. vowels. Pero, At saka yung diin. Diin, yes. Pero kung makikita mo, like may mga friends din naman ako outside Manila. Pag nakita mo, hindi mo sasabihin na katulong to sa Manila or tindera to sa Manila or ganyan. Kasi mas mayayaman pa itong mga to eh. Yung mga friends ko sa Davao, mga friends ko sa Cebu, mga mas mayayaman, as in, alta. So parang paano ko sasabihin na itong mga to, ito lang, 'di ba? So talaga may misconception. Nakikita ko yung taong may ganyang misconception. Those are the people who just stayed in Manila and never went out. Hindi sila nakapunta sa probinsya. Yes. Kasi pag pumunta ka na probinsya, pareho lang naman pala. Same lang naman pala kami. True. O mas advanced pala sila. O meron din pala siyang ganun. If you haven't gone around the Philippines, sasabihin mo superior ka kasi nga nasa Manila ka. Alam mo yung conception na nasa Manila ka. Pero if you move around the country, makikita mo na same lang. Pareho lang kayo nung minsan nga advanced pa sila eh. Who knows? Kasi di ba sabi mo nga, ang napupunta sa Manila, mga katulong, mga ganyan. Kasi nga naiiwan yung mga, hindi naman sila kailangan pumunta ng Manila pa to work. Because they have businesses in their own provinces. To add to that, I think yung ganyang perception kasi is inherit na lang din natin yan sa mga nasa paligid natin. 'Di ba? Totoo naman, minsan yung mga di na ko lalayo, ang nanay ko 'di ba late eh. O 'di ba? Ang tawag sa akin, Bisaya ka. Papa ko is taga Aklan. Tapos 'di ba pag hindi nag-oopo at nag-opo, Bisaya ka ba? Correct. Hindi ka marunong mag-opo, gumaganon. Oo. So parang noon pa lang bata ka pa, parang in-associate na nila na kapag hindi ka naggaganon or kaya pagkatulong ka is Bisaya ka. So parang habang lumalaki ka, nare-realize mo na may parte talaga ng kahapon natin na may mali talaga, may racism na rin talaga agad. Unfortunately. Alam mo saan galing yan ate? Movies. Exactly. Actually, totoo. Diba? Movies kasi malimit. Oo, yung ang lahat ng kahit hindi sila Bisaya, pinoportray. gagawing Bisaya, para yung accent nila magiging Bisaya. So, nagiging nakakatawa siya pakinggan. Actually make fun of it. Kasi yung katulong Bisaya, di ba lagi? Inday. Bisaya. Di ba kapag, correct. Naalala ko dati, meron akong tinawag na, ay, Inday, be, nagalit. Kasi hindi siya Bisaya, parang Tagalog siya. So parang na-offend siya. Feeling niya parang feeling niya kasi kapag Inday is Bisaya. Parang sa akin naman, nung nandito na kasi ako. Ha? Oh, yes. Sa atin, di ba? Nung Pag nandito, mo Inday, katulong agad eh. Oo. Laging ganun. Samantalang, kung titingnan mo back sa sa area ng Cebuanos, ng Davaoenos, nasa Bisaya region. Ang Inday is di ba? Day. Parang amiga. Kaibigang babae. Oh, colloquial na tawag sa kaibigang babae. Inday. Oh, Inday. Yes, little girl, correct. Inday. Exactly. So, doon nagkakaroon ng problema na iniisip mo pag sinabing Inday, associated agad sa katulong siya. Yung ganon. So, I think ngayon nababago na yan na parang with the presence of social media, na-educate na kung ano yung appropriate na pagtawag. Kung tawagin ka mang ganon, it's not because may negative connotation. Parang 'di ba napaka-derogatory nung dating naman. Dati kasi lahat ng naririnig natin, napapaniwala na tayo na ganun talaga yung ibig sabihin ng teleserye kasi. Naging big factor talaga yung movies and teleseries. Influence yan. Yes. Saka yung mga matatanda rin noon na yung mga ninuno din natin noon na ganun yung pinakita nila sa atin nung nabuhay tayo na ito ganito, ito Bisaya tong ganito. Yun ang natating sa isip natin. Yung mga unang panahon na pumunta ng Luzon, mostly nga yung sabi nga ni Ron, karamihan nga kasi talagang parang ginagawang parang kasambahay or tindera sa ganyan. So ngayon, ang nagiging conception tuloy, less educated, kaya feeling tuloy ng mga hindi Bisaya, feeling nila superior sila doon sa mga tao na yon. Ang isa pa dyan is talaga tayo mga nasa Tagalog, nasa Luzon. Feeling talaga yung may sakit ng main character syndrome na pag pumunta sa probinsya, Manila ako eh. Correct, superior. Kahit Cavite tayo, hindi, Manila ako, Tagalog ako eh. Exactly. Yes. Oo. So, nabibitbit natin yan, nadadala natin yan na parang, alam mo, naipapasa mo na hindi siya dapat tularan ba? At least ngayon, na-educate na kahit paano yung mga tao na kahit nasa ang parte ka ng Pilipinas at Pilipino ka, pantay-pantay tayo, regardless kung nasa Luzon, Visayas, Mindanao ka. Parang ang tingin, ibang level tayo, ganyan. Parang pag nasa Luzon ka, ibang level ka. Pag nasa Visayas, Mindanao ka, parang mababa ka lang. Yung mga ganun. Oo, may tendency na ibuli, Bisaya, yan.
Bisaya. Alam mo, may kaklase kami na galing sa Cebu o kaya sa Bohol, ganyan, tapos Bisaya, uy, si Inday, Bisaya, yan, uy, day. Na Diba? negative, Parang, 'di ba? Na negative oo, connotation. Correct. oo, Yes. oo. May ano na agad, may label na agad na parang ika-categorize kita as dito ka, lower category ka. Alam mo, it's about behavior mo, yung attitude mo. We cannot generalize na lahat ng taga Luzon ganun ang tingin sa mga naman. mga Bisaya. So it's about siguro parang kung ano yung ding upbringing mo, kung ano yung nasa environment mo, kung paano nila kinakategorize sa mga Bisaya. So it's about that. So maganda nga ngayon na medyo, since nahahaluan na rin naman talaga ang Luzon ng mga taga-ibang lugar, so medyo nawawala unti-unti ang ganyan, which is good. For example, story lang naman, 'di ba dito syempre, ang language is English. So ngayon, I think meron ako naringgan, I'm not sure kung anong lahi eh. Yung anak daw, parang inano nung isang bata na, ang sabi, you don't speak the language, you don't speak English, ganyan. Parang narinig yata nung nanay nung ibang lahi. Sinagot nung nanay yung bata. Sabi, even if my daughter is not fluent in English, you can speak English, you can understand English. Can you understand their language? Because my daughter can understand 2 languages. How about you? So, yung ganun ba? Di ba? Parang same din sa atin. Parang dito, they can understand only 1 language. Kung sa Tagalog, ako nga, alam mo yun, isang language lang ang alam natin. Pero Visayan, they can understand Visayan, English, Tagalog. So same thing if you're outside the country. Huwag tayong maging masyadong mayabang kung feeling natin Tagalog tayo at may Bisaya. Huwag tayong ganun. May pinagsabihan ako nito, ewan ko kung ikaw rin Ron, di ba? Parang naiinggit nga ako sa inyo kasi meron kayong ibang language. Kami Tagalog, English lang eh. Exactly. Totoo. Di ba sabi Totoo ko yan, parang yung fascination ko na sa Ilonggo, gustong gusto ko rin ang salita ng Ilonggo dahil malambing talaga. Hindi ka pwede Siyempre doon. ang Cebuano, di ba? Hindi ka pwede doon. Hindi ka pwede doon. Parang, Kaya nga eh. Pero, but I mean, may similarity kasi, di ba, Ron, nagkakaintindihan kayo ng Ilonggo at Cebuano? Naiintindihan. Yes, of May course. mixture ng pareho kayo ng lengguwahe. So, parang sa akin, I feel na may kulang sa akin kasi kung isipin mo kung ka, at least man lang, 3 meron kang alam na dialect sa sarili mong bansa. Tagalog, kahit nga ang Kapampangan Ilocano tayo wala lang marami nga Tagalog tayong lang. hindi alam sa, di ba? Exactly. Pag tayo pinag-usapan, wala na Yes. tayo kasi may iba silang lengguwahe. Tayo, Tsaka alam mo, usapang bakla lang. Tsaka Visayan is widely, Hindi yung natututunan yung mga salita. Diba? Oo, Pero yun widely lang. spoken language din naman sa bansa. Kasi Visayas, Mindanao, yan ang language karamihan eh. So parang Yes, masarap siyang pag-aralan. Kasi at least anywhere in the country, you can converse. So kahit na kunyari may slight difference yung, actually Cebuano and Boholano, may difference pa rin kahit konti eh. Yes, kasi may ija-ija yung Boholano. Yun. So may mga difference pa rin. But still, the thought of the sentence, halos pareho lang. Maiinggit ka pa nga sa kanila, no? Ang dami palang dialect sa Pilipinas. Pero ikaw, wala kang alam ni isa. Lang, diba? Isa lang, alam mo. Ako naiingit ako na, sabi ko nga, nakakaintindi ako ng konti. Kapag nag-usap at pag meron ako mga word na rinig, medyo alam ko na kapag sa isang sentence, naiintindihan ko siya. Pero hindi ako maka-converse, hindi na ako makakastorya. Nax, tama yun, diba? Hindi na ako hindi na ako Pastorya. Pala ako sa'yo. Bisaya is a language. It's a A language. dialect. Yeah. Dialect. No, ang dialect kasi is yung under ng language. Parang isang sangay. Kunyari, ang Visayan, tapos meron siyang isang maliit na dialect. In a province, yun yung dialect. Pero Visayan is a language. Cebuano is a language. Ganon. So may subcategory pa pala to? Kung merong isa pa na under ng Cebuano, for example, kunyari sa Cebuano, sa northern part ng Cebu. Nagigets ko na. Diba? Di ba sa Tagalog tayo, merong Kabitenyong Tagalog, may Batanggenyong Tagalog, di ba may mga kampet na hindi nila alam sa ibang Tagalog? Yes, yun yung dialect. So siguro yun yung sinasabi mo. Yun yung dialect. May iba-iba pa rin Oo, yun yung ABC sa ilalim. Teka Ron, ikaw ba personally naka-encounter ka na ba na dahil ikaw yun nga, nagsasalita ka ng Bisaya, naka-encounter ka na ba na parang nibulik ka or somehow inasar ka or parang inano ka na, uy, Bisaya, ganyan? Fortunately, wala. Naman, I have like a poker and strict face Pag if I'm outside and people who I don't know, nung dumating ako dito, yung Tagalog ko talaga wala. I do understand. I speak the language, pero of course, yung intonation ko talaga wala. Like, Yeah. Kasi pagpunta ko pa dito, ang pamilya ko puro mga Bisaya. Dito ko yung mama ko, kapatid ko, pinsan ko, auntie ko.
So if magsasalita ng Tagalog, talagang meron talagang accent na ay, Bisaya talaga to. Exactly. Wala kang ebidensya. Wala kang ebidensya. Di ba? Hindi May maitanggi ebidensya ka talaga. daw? Correct. Di talaga Bisaya dong. Wala kang ebidensya dong. Kasi mas gamay ko yung English na lingwahe. So, usually nag-i-English ako. Yeah. And then, hindi siya na parang nabully ako or somewhat na ano ako. Pero, yung isa kong katrabaho, sabi niya, ang arte naman itong bagong katrabaho natin. English ng English? Para namang sino? Ganun yung ano niya. Buti na lang, yung isang kaibigan ko, sabi niya, hindi kasi kasi Bisaya kasi siya. Taga ba siya? Taga Cebu. Di ba usually mas nakakapagsalita sila ng English. Exactly. So at that time, sabi niya, huy, Dong. Kahit na dinudong nila ako, which is fine with me. Kasi nga, mas nga pala, ako Bisaya, mas gusto ko nga tawagin akong Dong. Ay, Bisaya ka pala? Yes. Kaya pala English ng English. Akala ko naman ang arte-arte mo lang, English kinong English dyan. Tanong mo lang naman. Pero tol, yung mga Cebuano, talagang, specifically mga Cebuano, talagang napansin ko, bakit ba ang gagaling yung kumanta? Ayun. Malimit. Yun yung one of the things that I am very most proud of. Bilang songer, bilang ang mga anak mo walang pumalya, kumakanta, anong meron sa tubig ng Cebu? May kasamang basbas ng Santo Niño. Salamat sa Diyos at ako and my kids are binigyan ng talento sa pagkanta. Pero yun din ang isa sa proud talaga ako, like sila Dulce. Yes. And I just know that Regine Amon is from Southern Leyte. Yes, di ba nag-guess siya sa Bisdak? Southern Leyte, dyan sa sabi ko, Bisaya pala talaga si Regine. I'm like, so proud na Regine Velasquez, one of the best singers, if not the best singer in the country, the Philippines, Bisaya. And I have these Morissette Amon. I have the good actress like Kim. And there's like a lot of sa ASAP ngayon ng mga singers na Bisaya. Yung parang couple ngayon, si Mariel and that other guy from Davao. Diba? And Mariel is my senior niya ako sa University of Cebu Choral Group. Doon ako napaproud. Bakit kaya magaling mga awit? Kasi sa buong Pinas naman siguro, pag may mga fiesta, handaan, birthday and all, andyan naman ata yung karaoke eh. Yes. Pero siguro sa amin talaga, pati fiesta, pati unang pabasa, pangalawang novena, tatlong novena, ano yung mga puro mga singing contest. Puro na mga singing contest. Kasi yun na talaga ata yung ginagawa at nasisiyahan yung mga tao. Yung parang, ako nga pag nanood ako ng singing contest, at galing-galing talaga nito. At pag nakikita ko yung mga kapatid ko, tanga eh. Doon yung namin na parang, want to sing, laging kumakanta. I would say siguro dahil doon sa pagpapalaki ng mga magulang, even the great, na parang laging kanta. Side question lang, Ron. Ano ibig sabihin ng Mao? Mao? Ilang beses ko na, ilang Bisaya na ang tinanong ko ng Mao, hindi ma-explain sa akin ng ayos. Hindi nila rin alam ko paano i-explain. Mao? See? Parang, parang correct. Mao man? Mao ba? Tama ba yung, Mao ba? Oo. Mao ba? Parang, tama ba? Really? Or ako naman naisip ko, really? Yes. Parang ganon. Oh yeah, you really? Really? You know what? Walang makapag-explain ng direct translation. Oo, parang, oo. Kasi sa English, is it true? Kasi tinanong ko yan, sabi ko, parang iba na naman yung ginamitan niya ng sentence ng Mao. Ano ba talaga ibig sabihin nun? So ngayon, nung nagkaroon ng reunion sila sa Bohol, tinanong ko yung mga pinsan nila. Sabi ko, okay, may question ako. Ano ibig sabihin ng Mao? Iba-iba ang meaning nila. So ngayon, parang sila naguluhan. Oo nga, ano nga pala meaning yun? Hindi rin na ma-explain. Kasi nga, naturally, they're using the word in different sentences. Parang expression. Sometimes ginagawa parang expression. Expression. Like, halimbawa, alam mo ba? Kasi ganito, Mauman? Oo, gano'n. Mao ba? Sakto man. Mao ba? May tanong, may patanong din. Mao ba? Totoo ba? Mao? Yung dami nga siyang napagpagamitan. Parang I see or really. Dami siyang ginagamit. Oo. Ganun, oo. Since nasimula mo na with Dulce, Vina Morales, Kim Chiu, ganyan. Who are the most famous person na Bisaya? Itong kumanta ng palagi. Si Luke Mijares, yung kumanta ng palagi, Casey Tandingan. Okay, ayan. Oo, Casey Tandingan.
Of course, if we will name the people or like in the government, of course, lagay natin President Duterte, Vice President Sara, Sergio Osmeña, the Osmeña people, even the Yan. Senator Osmeñas, 'di ba? Ang dami mga Garcia, Chief Justice Hilario Davide. She's also from Cebu. Kaya sabi ko, grabe pa, ang dami palang taga Cebu. Vicente Soto, the father of the Soto family, they're from Cebu as well. Senator Miriam Santiago, the Yes. late Senator Ilongga, no? Ilongga, which also from the Visayan area. Ang dami, kaya sabi ko, wow, I'm so proud of Drilon these is also people. Ilonggo. Yes, yung parang they're giving us the names na nasabi kong, I'm so proud of these people na who also somehow contributed not in the society or in the Philippines, I would say. May it be sa larangan ng pagpapatawa, sa larangan ng government, sa larangan ng showbiz. Pag sinasabi ko talagang taga Cebu ako, you from Cebu? Yes. Bakit? Ay, punta ka doon, punta ka sa Cebu. Kasi daming beach namin. Maliit lang kasi ang Cebu eh. Just like Bohol. Bohol, ang daming beach din. Maliit lang kasi so you can just travel within a day. Exactly. Pumunta ako ng Bohol, isang araw lang kami talaga. Chocolate Hills. Pumunta kami ng yung beach ng Panglao. Panglao. Ang Cebu, medyo pahaba kasi. So, it will not take you a day. Pero, in a day or two, malilibot mo na yung Cebu. So, meron kaming butanding doon that a lot of like Japanese. I've been to Bantayan. Chinese. Sa Bantayan Island, of course, meron kami. Also the beach. We have the diving spot, meron kami. Nung umuwi ako, ngayon ko lang na-experience yung rafting. Yeah. Sabi ko, ang ganda pala. Meron palang ganda sa Cebu. Sabi ko. Kawasan? Saka nag-canyon. Kawasan. Yes. Mualbual. Before ka pumunta ng Mualbual, baybayin mo. Yeah. Oo, babayin mo yung mga river ng lalakas ng tubig, magpapadaos-dos ka, tatalong ka sa falls. Sabi ko, meron palang ganito. Meron, hindi ko carry yung yung talon. Hindi ko kaya. Sabi ko, kahit sabi na, 6 feet lang yan. Sabi ko, ang lalim naman na ito. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kinaya yun. Very good. Nakapunta It's a good experience kasi iba. Bago ka makapunta dun sa magandang area, may adventure ka pang dadaanan. Yes, I was with M that time nung pumunta kami ng Kawasan. Tapos mayroon pang, 'di ba, may bike ride pa kasi nga dahil rough road. Correct. Oo. So, habal-habal. Habal-habal, correct. It was a good experience actually. Maganda siyang Pag sinasabing nakapunta ka ng Cebu, anong dapat puntahan? Lagi sinasabi Kawasan Falls kasi magandang adventure siya. Pero sorry, pero I don't promote yung sa Oslo. Parang bugbog yung mga whale shark doon. Kasi di ba nakakita? Yes. So that's why I don't promote Oslo because of that. Kasi kami mismo nakita namin. Naawa lang kami sa mga butanding. Kasi madami niyang gas-gas because of that, yung katig ng bangka. Kasi correct. Nadaan sila doon eh. Masyado silang malapit sa shore. That's a very good observation. Sa akin naman, nung pumunta kami doon, feeling ko nga kakainin na ako ng butanding eh. Kasi papunta na sa akin. Pag ganun pa ako, they're really gentle giant. Which is true. Kakainin ako nito. Baka isang mapapasok na ako sa Diyos. Kasyang-kasya ka, di ba? Oo. Laging nakatambay naman yung tinatawag nilang patrol. Ngayon kasi may patrol na eh. Hindi mo pwedeng hawakan. Talagang, papunta na, palay ka na. May mag-a-assist sa'yo. Picture ka lang ng picture. Pero hindi maiwasan talaga kasi yung butanding papunta talaga sa iyo eh. At tama nga sinabi mo na parang natatamaan sila sa katig ng mga bangka. Kaya nga. Even if not people, dun sa katig sila tumatama kasi nga dun masyadong mababaw yung shore. Dun sila nandoon. Yes. Kasi nandun correct, yung tao. Yes. Nawawala na yung food chain. Kasi they're being fed by people. So dun na lang sila umaasa. I understand. Sabi namin, I really don't want to promote that one kasi nga parang medyo masakit dahil kawawa yung mga butanding doon kasi caged siya. Yeah. Yun. But Kawasan Falls, wala akong masasabi dyan. May nabugbog sa Kawasan Falls dito. May nabugbog ng falls sa Kawasan Falls. Yung dinala kami ng balsa sa gitna. Ang sakit Grabe yung bagsak ng tubig. Ang sakit. Tubig? As in. Ngayon yung mga bahay-bahay sa gilid, tinanggal na eh. Good. Tinanggal na ni Governor Gwen. Andun pa rin yung platform na sementado, hindi na matatanggalin eh.
Pero doon na nagsistay yung mga gustong mag-ano. Kasi before, naglagay ng mini hotel eh. Ay, wow. Sa gilid, Nakakapag-stay, naglagay ng kumbaga. mini hotel, May makakapag-stay doon. accommodation. Yes, may bawal na. That's good. Mahirap din eh. Di ba? Yung waste nila napupunta saan. Yes. Nangyari kasi yan nung bagyo. Nung malakas na bagyo na was that 2020? Odette. Na wala akong communication ng mga anak ko. 2020 talaga yung naalala ko. Odette. December. Oh, Odette. Odette. Talagang wasak doon. Tapos napag-alaman na ang daming mga basura dahil doon sa so tinanggal na ni ano. That's ni good. That's good. O sige, since napunta na tayo sa mga falls and ganyan, we can mention some tourist spots na rin, both Visayas and Mindanao. We mentioned yung sa Cebu, then nakanggit na rin natin yung Bantayan Island. Bantayan Island. Sobrang gandang sunset sa Bantayan Island. We have Malapascua, diving naman. Spot, yes. Yeah. White Sand Beach mostly nasa Mactan, 'di ba? Mactan, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, yan. Na-mention mo na rin kanina yung Bohol. So, ang dami nandiyan ang Surigao, sa Siargao, 'di ba? Yes, mention ko sana yung Siargao. Yung tourism ngayon, 'di ba? Madaming magagandang tourist spots sa ano yung mga sa tingin mo na mga traits o yung mga good values ng mga Bisaya? Alam ko naman na tayo mga Pinoy ay very hospitable. Bisaya talaga dong. Really an episode about Bisaya. Sige na. Oo. Okay lang po. Hospitable. Ako masasabi ko talaga, pag pumunta ka ng Cebu, talagang kahit walang-wala ka, may native lang na manok dyan. Kakatayin talaga yan para sa iyo. May pakain lang. Kukuha yan ng saging, magluluto yan ng saging. Ganun ka maabi-abihon. Sa Tagalog, abi-abihon. Ano po ibig sabihin nun? Welcoming. Okay. Ayun. Kwento mo si Kuya Lowell, yung driver natin. Beyond this work. Oo, driver lang siya dapat eh. Oo, tapos Umextend siya hanggang ano siya parang Tour guide namin. tourist guide. Tapos lagi niya kami sinusundo on time ang aga-aga niya. Tapos sobrang naramdaman namin na protektado talaga kami. Alam mo, hindi kami mapapano dito. Kasi may kasama kami. Kasi yun, yung baging hospitable namin. Proud ako sa kaugalian ng isang Bisaya at saka ako mismo si Cebuano. Like, halimbawa dito sa UAE, pag alam mo Bisaya siya, ay, ang laki ng boses. Bisaya ka? Ay, ganyan. Ganyan kami. Uy! Gano'n na. Bisaya na tuloy kami. Hindi ko yan nakita sa I'm not sure. You can correct me if I'm wrong for any other ibagsak muna to. Ibagsak muna. Hindi kayo nagsasalita, taga saan ka Kapampangan? Okay. Saan ka sa Kapampangan? Pampanga. Ganun lang kayo di ba? Oo. Ay, taga saan ka sa Cavite? Sa may ano? Exactly. Okay. Hindi ganito. Ganyan lang kayo eh. Pero pag mga bisaya, taga Cebu ka? Asa ka sa Cebu? Exactly. Correct. Naku, classmate diha. Ganyan. Exactly. Meron classmate dyan. Ganyan kami. Uy, kilala mo si ano? Kahit na laki-laki ng Cebu, kilala mo si ano? Exactly. Classmate ko yan. Gagawa ka na sila. Parang narinig ko yan ang pangalan na yan. Gaganon ka na lang. Kahit di mo kilala. Tapos, ang lakas-lakas ng boses namin. Para kaming galit lagi. Correct. Bumbo. Yung pagiging totoo ka dyan, tol. We're very passionate. Na parang, sobrang saya nyo na makakita ng kabayan. Pag Bisaya, we are proud that we are Bisaya. So pag nakakita kami ng Bisaya, parang, huy, Bisaya ka? Huy, yes. may expression pa na, huy, alam mo, ganyan. Tapos may Bisaya na. Wala na magpakialam, Tagalog pala yung kasama namin. Tapos, halimbawa may katabi kayong Tagalog, no? Ganito reaction yan. May ganun. Ganun. Di ba, ganyan na eksenahan pag halimbawa nakakita na, para bang, somehow talaga, parang mapapansin mo talaga, ang Luzon at ang Visaya, parang, unfortunately, ang Taga-Luzon talaga, feeling talaga nila, sila lang ang Pilipino. Parang yung ibang lugar na is less Filipino na, parang second level Filipino na. That's true. Parang ganun ang dating. May word yan si Melay parang bugoy, hindi mo nakakalimutan na, bugoy talaga to. Di ba, kahit saan kayo makarating, tapos makakita kayo ng lugar ninyo or kasibuano ninyo, lumalabas talaga yung pagkabugoy ninyo. Na parang wala akong pakialam kung nasaan ako, basta masaya ako na may nakita akong lugar ba. Bisaya ba? Bisaya, oo. Pag may nakita Bisaya, yun yung mga traits, sabi ko, kakatuwa talaga pag nakita talaga ng Bisaya, wala na. Wala na kami pakialam.
Tapos saka pa to, nakakalimutan Bisaya, mo, Bisaya kami. pagkatapos mong magkausap, nakalimutan mo nakatanungin ng pangalan. Sa sobrang excited. Sobrang, Isipin mo, nanonood ako yung 180 ni Melay. Tuwa ako kasi, totoo naman, yung mga traits ninyo, kahit pa anong sikat nyo na, alam mo yung humility talaga. Kinukwento nila yung mga nag-uumpisa sila, yung pumunta sila ng Maynila. Yung unang mga nag-approach sa kanila is, mga Bisaya ba, na parang until now, kahit matataas na yung kanilang mga narating, pag nalaman nila na pareho silang Bisaya, hindi nila pinaparamdam na, hoy, sikat ako. Exactly. Hindi. Oo. Wala. same pa rin. Alala ko nun si yung kinukwento niya si Vina Morales, kakalabas lang niya sa PBB. Hiyang-hiya siyang lumapit. Parang si Vina parang yung naglibre sa kanila ng kasi nga lumabas sila ng Ticket. ng bansa, parang may show. Oo. Talagang hindi Oo. raw pinaramdam ni Vina, nitreat daw sila ng sandwich. O hindi, kumain kayo. Nahiyang-hiya daw talaga sila. Tapos ganoon din si Kim Chiu ba? Parang kahit anong sikat na niya. I like Kim Chiu. Sobra. Totoo naman, Alam mo, no? Yung nung pumunta siya dito, every time na pumunta siya dito, mga Bisaya pinapanood ko si talaga. Kim Chiu sa UAE. Lagi kasi siya sabi, kasi mga Bisaya dire, kasi mga taga Cebu. Magbibisaya na tuloy siya. Sabi niya, bahala kayo, mas maraming Bisaya dito, magbisaya. Mas marami nakakaintindi. Ganun siya, kakanta siya ng kakanta. Kahit nasabihin mo, ito yung national language ng Philippines, Language ng- Tagalog. Ang widely spoken pa rin is Visaya eh. Visayas and Mindanao, yun ang language na ginagamit. Ko lang tong good traits na being Bisaya. I'm Sige. not sure sa mga taga Luzon, taga Bisaya. Lagi kaming maayong buntag, maayong udto, Yes. maayong gabi. Yes. Dadaan lang kami sa, 'di ba, bahay to. Correct. Tapos dadaan lang Oo, kami nga. papuntang That's school or true. wherever. Alam namin may tao sa loob. May Gabi, may buntag nang. May buntag noy. Ganun kami lagi. Correct. Buntag. Tapos mag-re-replyan. Asa man ka? Saan ka punta? Punta ako dito. Dala ka ng pana, dala ka tinapay. Yun ang lagi kong sinasabi din sa mga anak ko na hindi talaga tanggalin yung ganong klase ng trait na lagi pag may nakita ka, good morning, good afternoon, magandang tanghali, magandang umaga, especially pag gabi. Gabi kasi parang to acknowledge that you're there. Kasi gabi hindi mo masyado makikita yung tao na eh. Siyempre, dami ko na rin mga nakasama rito mga Bisaya ba. Napaka makwento. As in, may gesture talaga. May Lalayo ka pa reenactment. sa akin. Ang dami ko nang ikwento sa inyo. Pati buhat kaluluwa ko, kinuwento ko na sa inyo. Kaya nga, isa ka. Pero si Ate Val pa, yung naka-encounter namin, ay, grabe, oy. Alam mo yung intonation talagang papalit-palit. Depende sa requirement. kumbaga talaga sa reenactment, kahit wala ka doon, mavi-visualize mo. Dahil kung paano niya ni-reenact. Kung magkwento rin yung tol, grabe, mula umaga hanggang gabi, walang sawa. Ang kwento pa niya talagang yung babaliin niya ang katawan niya. Kung paano Animated. Actions with Animated nga. Tapos yung talagang sobrang nakakatawa as in. Yung comedy sa inyo, innate din sa mga Bisaya. Oo. Actually. or siya, You natural. didn't realize na parang, ay, nakakatawa na pala ako doon. Actually. Wala naman na. Iba yung comedy ng nasa probinsya. Kasi tayo sa Tagalog, kumbaga, iisa lang yung dynamics ng Unlike sa Cebuano kasi, meron pa silang kultura na dinadagdag na hindi natin alam. So, mas lalong nakakatawa. Yung mga nakaugalian ninyo sa Visayas, halimbawa, si Tekla ba to? Tawang-tawa ako sa Oo. kanya, kahit si Manny Pacquiao, di ba ginagaya niya? Mm. Yung ginagawa Oo. ninyong katatawanan, kung ano yung nakalakihan nyo, kahit pa ang pangit-pangit ninyo, pero nagawa nyong maging katatawanan. So, parang wala sa inyong masamang tinapay, kundi ginagawa nyong puro katatawanan. And you made it into sa mainstream. Isipin mo, tinan nyo, ang galing nyo ng magpatawa, ang galing nyo pang kumanta. Nasa Tapos kanila pag nagkwento- lahat, Nay. Yun nga kung tipong magkakaroon ka ng kaibigan, gugustuhin mo talaga yung Bisaya talaga ba? Kung hindi, Ako nga inasawa ko eh. Oo nga, Mga no? madadanga, hindi Good na answer. Good answer. Nabanggit nga ni Dada na nakarating na kami ng Cebu. Parang sa isip-isip ko nga, is kung may babalikan ako, is yung Cebu kasi hindi naman totally namin na-enjoy lahat kasi bitin sa araw. Sa dami ng talon ninyo, sa dami ng ng pwedeng puntahan. Natutuwa ako kasi may isang syudad na gano'n sa gitna ng na hindi Maynila, pero hindi nagpapahuli. 'Di ba? Pinanonood ko sila sila Slater, sila yung mga alta ng Cebu. Parang kahit ano yung kinalalagyan nila, alam mo yung humility talaala. Ayun, yun pala nasa isip ko yan, yung humility ng mga mayayaman doon. Si Alan Adarna, who's Alan? Hindi mo sila maisip na sobrang yaman.
Yes. Kung Correct. magsalita sila sa amin, parang the same. Si Casual Paul lang. Jack, tingnan mo. Wala. Yun, Oo. makikita mo yan, nagtatakbo, nagbabike dyan sa daan. Wala. Kaya nga, di ba, sinasabi niya sabi niya, parang di naman ako artista doon kasi yung mga Bisaya, pag nakita nila ako doon, wala Normal lang. lang. Yeah. Normal lang. Natural lang. Correct. Oo, natural. Magpapapicture kami. Ay, pa-picture po. Yun lang. Mm. Pero hindi kami dudumog na. Yeah, I know. Yes. Oo. Ay, dito hindi. iba yan. Dito para mga tao. Yung nga sabi nga ni Melay, kayo yung sa probinsya ba, pag halimbawa may artistang pumupunta or naging fans kayo, as in buong buhay ninyo, iaalay nyo talaga. Grabe kayo Correct. maging fans. Grabe kami maging Totoo. fans. Oo. Yes. As in. Talagang, Diba sabi niya nga, kulang na lang susunod sa buhay. Ginoo ba? oo. True. Kasi nga, kami mga Bisaya, of course, ang mainstream ng TV, ng movies, nasa lahat ng mga, nasa Manila. Correct. So, Oo. pag may Pag nakakita dumayo, kami ng artista, correct. part yan ng story namin, alam mo ba, nakita ko si Kim Chiu. Oo. Ang liit pa yan. Hanggang ngayon, pag mag-usap si Kim Chiu, uy, nakita ko si Kim Chiu, ang liliit niya dati, ang ganda na mukha, ang liit. Ganun kami. Kahit na tumaba na, no? Kahit tumaba na. Ang mukha, ganito, ganyan. Paulit-ulit. That was 15 years ago. Ulit-ulit pa rin yan ang That's At true. saka tol, ang anya sa inyo, halimbawa, di nakarating ka ng Maynila, tapos halimbawa may nakita kang artista, lahat daw ng mga kapitbahay mo, pupuntahan ka, itatanong, kamusta siya? Oo. Makinis ba? Mabango ba siya? True. Ano suot niya? Totoo yan. Talagang pinupuntahan, dadayuhin ka para malaman yung experience, yung kwento, na parang, True. ano nangyari sa'yo? Totoo yan. Nakapagpa-picture ka ba? Nakamayan mo ba? Yan ang Mabango ba siya? difference. Di ba, feeling ko correct me if I'm wrong. Iyan ang feeling ko difference ng Visayan at saka ng Tagalog. Pag sa atin, gusto rin nating malaman yung kapitbahay natin na nakakita Pero ng may artista. pride. Pero sa atin, parang ganyan lang. Makikinig ka lang. Pero gusto mong malaman. Kasi ang yabang mo eh. Parang inaano mo na, ano naman, nakita lang niya naman. Yung ganon. Pero gusto mo rin malaman. Sa Visayan, very candid na. Oo, tatanungin. Loosen up sila. Tayo kasi medyo uptight sa Luzon. Parang, hindi ako ano. People from Luzon are also very good people like you guys are. Siguro may konting pride lang. Yung pride na parang, ayoko makisaw-saw dyan. Pero, sabi na nga yung Dada, pero makikinig ako. Exactly. Para alam ko kung anong istorya. That's true. Pero may konting pride ako. Ayaw ko masabihan iba tao, ito, pakachismosa naman na ito. Kaya, lay back muna. Napakakalat naman na ito. Oo. Wala kami pakalam. Uy, kanang si, ano ba? Ganun kami. Alam mo, that argumentation, yun yung nakakatawa. Yun yung nakakatawa. Ang sarap yung pakinggan. Kasi yung gano'n. Tapos talaga yung alon nung yung kwento. sentences. We were talking about the misconception of being Bisaya naman. Yung nasa labas. May time ba na kayo yung na-intimidate? Sabihin na natin sa mga taga Manila or something. Hindi ako na-intimidate actually. Kasi yung confidence ko sa sarili ko na I can converse, I can communicate well, kaya ko mag-level sa kanila, wala doon. Pero I'm pretty sure may ganong times. Ikwento ko lang yung pumunta ko ng Maynila, 2012. First time na pumunta ko ng Maynila at first time ko nakasakay ng eroplano. Pagdating ko, nakakita ako ng maraming building, pero nakita ko ng maraming squatter. Sabi ko, ay, meron kaming squatter sa Cebu, sa may Lapu-Lapu, pero konti lang eh. Exactly. Nung nakita ko, sabi ko, ay, ang dami palang squatter ng Maynila. And then naisip ko, hindi din malinis at that time. Hindi naman, until now. Pumunta ko ng EDSA, hindi may sabi. Tapos, ang itim-itim. Oo. Yun ang nasa ulo, ay, naisip ko talaga, ay, ang ganda. Pero, nung pumunta ko ng Ortigas ba yun, yung Makati, ang daming building. Doon ako sabi ko, ay, ang ganda pala dito. Nakita kong tataas ng building, tag 38th floor, tag 40 so, 40 bumalik floors, na uli yung hanga mo. Bunahanga ko. Pero pag babalik na naman kami doon sa mga Maynila. ano ba yung police station, sa mga ganyan, sabi ko, ang itim-itim dito ng ano. Ay, nung pumunta din ako ng Cavite, kasi punta ko yung auntie ko, dumaan kami nung parang first highway. Ingat ka, kabitein nyo kami tatlo. Ay, talaga Kaso, nakita ko sa gilid ng, ang daming floating na bahay. Coastal road yan. Sa coastal, hindi pa siya Cavite, hello. Oy, pero sabi ko, Cavite na rin yun na yung doon ko nakita. Doon ko nakita, sabi ko, ang daming, grabe, ang daming squatter dito, lumulutang. Sabi ko, mas maganda pala ang Cebu. Pero tol, yung mga nag-i-squatter na yan, karamihan din sa kanila, mga galing sa probinsya na
may inaakalang maganda sa Maynila. Manila. Kaya Correct. walang kamag-anak, may kamag-anak man, hindi naman din sapat na para patirahin. So ayun, Kaya lang kung andito na saan sila Parang ganon. napapadpad. Yun din Oo. sa amin. Sa Cebu din, marami Yun. kaming taga Zamboanga ngayon. Yung mga naghihingi ng mga bata. Okay. Ganun. Forward pala. Mm-mm. Oo. As human as we are, Mm. tindihin natin at tutulungan. Pero, of course, gaya ng sinasabi ni ate, these are from different lugar. Dahil nga, sa mga Dumadayo, napapanood, tapos walang mahal. masyado nilang i-patronage yung thought na kapag napunta ka ng Maynila, pwedeng mabago Gaganda yung buhay mo. Exactly. Yes. Na makarating ka lang, the mere fact na makarating ka lang ng Maynila, ayun na yung umpisa ng pagbabago ng buhay mo. Being a probinsyano, napunta ng syudad, eto na yun. Na regardless kung may alam ka ba talaga o hindi, kakilala o wala, talagang yung baon mo lang is pangarap mo. 'Di ba? Kaya kahit tumira yan sa kasulok-sulukan, basta ako lalaban. Kasi hindi ako pwedeng bumalik ng probinsya namin na wala. Kasi Right. naitaya ko na ba to? Naipangalandakan ko na sa pamilya ko. Binenta kong kalabaw namin na sa Maynila ako nagtatrabaho. So kahit ako sa Correct. squatter na punta, pangangatawanan ko to. Proud ako na Ron, minsan nagtataka yung mga nanay ko na nakikinig ako ng mga Bisaya ba na na naiintindihan ko na. Kasi nga, may fascination talaga ako sa lengguwahe nyo. Tsaka sa Same. Ilonggo. Same. Every time na makakarinig ako, na somehow, nagigets ko yung thoughts. Mm-mm. Hindi man ako makapagsalita, pero nababaybay ko ang ibig niyong sabihin. Plus the fact na mostly ng mga nakasalumuha ko ng mga Cebuano, ng mga Bisaya, mga naging kaibigan ko. Ikaw, sila Ate Val, yung kasama ko pa sa Wall Street, hanggang ngayon, intact pa rin kami. Tagalog man ako, pero meron tayong common denominator na ang napapansin ko is we seize the day. We just love to laugh. Ganda naman we seize the day Yung kumbaga parang alam lang natin kung paano maging masaya na parang every time walang matatapon na we just know how to have fun. Parang hanggat maaari wala tayong pinag-uusapan na negative. Ano lang tayo? Enjoy lang tayo. Enjoy lang. Wala tayong down moment na yan. Correct. Kung enjoy lang. In fairness din sa inyo talaga, dito sa Dubai, talaga namang, diba si Michael Cinco, taga saan ba siya? Bisaya man siya. Taga Diba? Samar. Si Amato. Sikat na designer din. Amato taga is saan man siya? from Cebu. Amato is from diba? Cebu. So, ibig sabihin talagang, Dubilier, of course. So, ibig sabihin, alam mo yun, talagang nape-penetrate nyo ang higit pa sa Pilipinas, nape-penetrate nyo globally, yung mainstream talaga. Tapos, andito kayo sa Dubai, lahat kayo, ginagawa nyo yung best nyo, at saka nakakita tayo na talagang mga Filipino na they're doing their best, at kahit hindi sila Tagalog, proud tayo na mga Kabisayaan man yan. Ayan, nire-representa niya ang Pilipinas. Ay, idagdag ko lang pala, wala akong nakitang, so far dito sa UAE, wala akong nakikitang mga Bisaya na tamad. Kahit wala mga trabaho, nagpa-part-time, pinapasukan lahat ng part-time, talagang naghihirap. Ewan ko na lang, magtitinda. Kailangan makakita ako ng tamad na Bisaya. Oo nga, no? In terms of work, kahit na halimbawa walang work or merong work, nagpa-part-time pa rin. Meron kaming United Cebuanos dito Alam ko na, like halimbawa, may work sila, yung sahod nila, halimbawa 3,500 lang, or even 3,000. On a weekend, or yung walang trabaho, nagpa-part-time sila. Sabi ko, grabe talaga, Hanggang maghahanap ng paraan, kakaroon lang ng extra So, may money. issue na naman tayo sa Luzon. I think yung ganyan na parang kailangan ng extra job because kailangan ng extra income depending on the need. Siguro ang magkakaroon lang ng difference, siguro yung sinasabi mo Ron, yung parang pagbisayan kasi, they don't care kung ano pa yan. Because walang pili sa trabaho. We need to earn. Meron mga ganyan. Kunyari, pag mga Bisaya, ganito sila Mga ganyan, gine-generalize. Kapag merong isang taong nakitaan ng pangit na pag-uugali, gine-generalize na. For example, yung mga taga-Leyte na ganyan, ano naman yan Kasi meron lang siyang isang na-encounter. Hindi. Diba? May mga ganyan May na-encounter lang kasi siya na taga-dong lugar. So, generalize niya na lahat ng taga-doon, ganon. So, ngayon, hindi ko alam kung classmate ko ba yun or something. Parang, tapos sabi ko, wait lang. So, okay ka lang ba na sabihan ka rin na addict ka? Kasi mga taga-Cavite, maraming addict. Yun ang inaano ko. Yung parang don't generalize because of that one person na na-encounter na ba. Ayan. Ayaw nga, no? I get your point. Yeah. Diba? Yes. So, sabi ko, ikaw okay lang ba na sabihan tayo na addict? Kasi maraming addict sa atin. Correct.
So, yun Di ang, ba, ibig sabihin dyan na sa lahat ng, talaga, kaing ng tomato, laging may bulok na isa. Ito Yes, napansin ko sa mga Bisaya talaga, no. Anyway, tayo na may edad na, no? Nakakatawanan na lang din kasi niloloko ko rin. Yung, wala kayong Y. Halimbawa, tatawagin mo, Hoy, Fee! Halika rito, Fee! Yung pala, Faye. Hoy, May! Ganun na. Hindi ko mapapansin niya. Come here, May! Ano, May? May yun, di ba? Matigas sila sa sa Y. Wala silang Y. Yes. dahil diba? sa vowel nga nila, Hoy, parang, natutupik yung vowel. Hoy, Ray, halika rito, Ray. Sa Tagalog, halika, Ray. Pag tinawag siya ng Bisaya namin kaibigan, Hoy, Ray, come. Anong Ray? Ray, Ray. Kasi dahil din sa vowel nga nila, kasi Oo. Tapos, kasi yung sa safari, no, may mga kaibigan kami, syempre, Luzon, Visaya, Mindanao, may tinawag siya kasi nga, mag-umpisa na ng safari. Uy, nasaan ba si Ray? Kasi ang alam ko kasama niya si Shay eh. Di may, ayun na, diba? Uy, asan ba yung mag-asawa? Asa si Ray? Si Shay, asaan? Ray at Shay. Yun, so, tama din naman. Yes. Diba may ewan ko kung di ba may kantang yung waray-waray, yung kanta, yung kanta ng mga ganon. Doon nila parang ine-interpret nila kung ano sila, parang yung ganon. So, halimbawa, totoo ba yon yung mga ganon? Kunwari, di ba yung parang matitigas sila. So, kantahin mo muna, Mama, para malaman namin. Waray. Ibig ko sabihin, si parang Elizabeth Ramsey pala, taga Cebu din na. Yes. Ang galing, magagaling din, di ba? Ang galing kumanta. Ang tanong ni Ria, totoo ba raw yung lyrics ng kanta? Waray-waray. Yung parang ganon, parang malamang kasi ganon ba talaga? Matigas, oo, kasi yung mga waray. Kilala talaga sila matigas, oo. Matigas talaga yung mga waray. Palaban. Di ba sabi Palaban, nga, yes. di ba mahirap kalaban ng mga waray? Di ba laging parang may ganon, yung mahirap kalaban ng mga waray. Dahil matatapang daw. Dagdag ko lang ang Ray, kasi sabi mo na meron sa wala. Kasi, halimbawa, nung before ako pumunta dito ng Dubai, hindi ko alam ang laing. Hindi kami naglalaing sa Cebu or Bisaya. That's not a typical na dish sa Bisaya. Dinakdakan, kare-kare. Yung kare-kare sa amin, pang special lang. Hindi nila alam yan. Ng Correct. restaurant. Wala kaming ganyan. Hindi common ba? Oo, hindi common. Pag pupunta ka ng restaurant mo, ano ba yan, kare-kare? Ay, huwag na nga yan. Etong maasim. Maasim na... Suka? Sinigang? Di kami nagsisinigang sa ang lagi namin, nilaga. Oo nga, di ba da? Tinola. Yes. Ang tinola nyo, yung halang-halang. May halang-halang kami na yung manok na Tagalog. sinachop-chop na maliliit. Iba yon. Iba pa yun. May nilaga talaga sa amin yung may lang kay luya. Yun lang sa amin. Sutukil ba? Ano yung sutukil? Sugba? Sugba, tuwa, kilaw. Tuwa, kilaw. Yung tuwa, di ba yun yung may sabaw? Tinula, tuwa. Yun. Tuwa yun. Tinola. Wala nga kasi Kaya nga, wala kaming yung maasim. Na ano ko lang yung sinigang kasi punta tayo sa ex-wife ko. Taga siya, even siya taga Jensen. Pero nakita kasi niyang taga na sa TV or sa YouTube na sinigang, trinay niya. Yung pagkain ko, asin naman na ito. Ayoko naman ito. Pero nagustuhan din ng mga bata. Baka mapait ka na talaga that time. So, what I'm trying to say, yung sinigang, kahit nakatanungin mo lahat ng mga Bisaya, it's not a usual or typical type ng mga Bisaya. Nag-away kami that time, punta ko dito, yung toyo. Patis. Oo, wala kayong toyo! Ay, marami wala kaming patis. Ay, patis wala ba? Kaming patis. Okay. May toyo kami. Ang toyo sa amin is patis. Sa inyo, ang patis is fish sauce. Yes. Ang patis sa amin is toyo. Kasi hindi kami gumagamit ng fish sauce or patis sa inyo. So, pagpunta dito, I don't know. Sa madaming wala sa inyo, ang dami nyo rin namang wala sa amin. So, sige, pasukin mo na ang mga food. Yung dinuguan. Yung dinuguan sa Luzon, yung may laman. Yes. Sa amin, wala. Ano lang yan, intestine. Yeah. Pag magpupunta ka doon ng fiesta or any birthday, di ba? Pag nagkakatay na ng baboy, yung dugo. Tama. Intestine lang. Wala kayong makitang laman na wala. Yun yung sabi ko. Pero mas nasarapan ako sa Luzon. Kasi malasahan mo yung laman eh. Tanong mo kay Em. kung ano mas masarap sa kanya doon. Hoy, isipin ng mga kumakain ako ng
Wait, Laing pero din. ko alam Sarap. yan. Sarap. sa inyo lang merong tuslubuwa. Tos lubuwa. Ano yun, Ano Mama? yun? O sige, explain. Ano yun? Yung parang, Pig's brain. pig's brain, tapos lagyan ng seasoning, tapos kuha ka ng puso, igano mo lang, Ang sarap. kain. Ang sarap. As in. Hindi siya yung parang nilitsyon na ulo ng ano. Pero siyang Hindi. ang texture niya parang liver spread. Yes, yun. Ang Ah. texture Ang parang sarap, liver spread. grabe. Sarap nun. Adi, kayo na. Pungko-pungko. Ang sarap. Pungko-pungko, oo. Tol, yung tuyo nyo, di ba bulad yan sa inyo, bulad? Buwad, Buwad. tuyo. Buwad. Buwad. Tuyo, okay. Buwad. Buwad. Mm. Buwad. Ang pusit ano sa inyo, bulad din. Di ba sa tuyo is buwad? Oo, basta tuyo, buwad. Ito lang. Pag dried, anything dried, fish ba yan? Yeah. Correct. Buwad din namin. Eh, Para Lahat yan madali. buwad. literal na tuyo nga naman. Oo. Tuyo. Kasi Right. buwad. It's either ano pa yan, octopus o ano, basta buwad. Buwad. Tuyo. Nung pumunta tayo ng carbon, naghanap tayo ng tuyo. Alin dito? Oo nga. Kasi syempre naka lahat sa carbon, di ba? Lahat nandoon. Yes, ang dami Alin doon. dito? Eh. Ay, lahat pala tuyo dito. Oo, lahat tuyo. Tuyo yan. Anong klaseng tuyo? Hindi ko pa na-express yung sobrang ligaya ko sa sa lechon. Thank you sa mga Cebuano dahil sa lechon. Lechon In Cebu. fact, the other day, Yun din. iniisip ko tol, kung ako uuwi, hindi naman siguro magagalit ang magulang ko kung dediretso ako ng Cebu para lang kumagat lang ng lechon, tas puntang Maynila na. Yun Iba nga yung idagdag ko lechon. sana sa food. Kasi yung sa lechon namin talaga, pag every handaan, hindi namin kailangan ng Mang Tomas or any sauce. Yes. Exactly. Lechon lang, Talagang it kuha ka lang melts doon. on your mouth. What are you most proud of being a Visayan? Yun, yung mga napag-usapan natin, pagkain, trade, Balik ako na lang. character. Oo. All of the above. Na yung doon ako talaga proud being a Bisaya. Yung siguro pagiging friendly din namin. I can always say na close family ties. Ay naku, tsaka marami po kayong talent. Hindi, saglit. Teka Yun, muna. it's talent din. Kunyari birthday ni Ron, iano ko na, syempre, naging kaibigan ko siya. Siguro naman, pwede kong sabihin yung mga karakteristik na talagang nagustuhan ko sa kanya. Unang-una na, si Ron talaga, kumbaga sa Rashidia, medyo may mga oldies yung naandoon. Pero pag kami nila Ron, yung pala. yung parang fun, automatic yan. Pag kanta, pag hawak ang mic, automatic yan. Parang nagiging concert yung buong bila. Yun, number 1. Tapos number 2, talagang si Ron, generous talaga siya. Kumbaga, during lockdown, naalala mo nun, tol? 2 weeks, 3 weeks ba yun? Ang gagawin lang ni Ron, bibigay yung debit card niya. Basta yung card niya. Bumibili kayo kahit ano dyan. Bibigay yung card. Kahit Yes, ano dyan. Tapos yun, kakain Luto niya lang, nun. Luto lang. Kasi siya ang may trabaho nun, tsaka si Joy lang. Kami mga na kami nun. Ay, oo nga pala. Kasi nag-work from home lang ako. Ay, oo. Exactly. Basta sa gabi, kakain na kami, shabu-shabu kami, salapag kami. So parang yung generosity na yun ng tao nun, hindi ko makakalimutan yun. Tapos, Ron, eto pa, meron yung naging ex na sobrang sa harapan ko sinampal-sampal siya. Ay, oo. Kasi niya, iniiwasan na ba niya? Ang gusto ko sabihin doon, napaka-gentleman ni Ron. Hindi siya ever lumaban or ginantihan yung babae. Those were the days na, okay, Ron, ayos ka dyan. Masarap palang i-guess si Ron ang topic, love. Teka muna, at saka pahabol, nung andito ang nanay ko, parang si Ron, hindi sa pinaramdam niya na talaga na, mami, babawi po ako dahil ang mga anak niyo sa akin ay ganito. Hindi ba yung parang, alam mo yun, hindi na rin iba to namin kay Ron. Kumbaga, ang ulam namin, ulam na rin niya. Alam mo, binawian niya yun sa nanay ko. Alam mo, hindi, tita, alam mo yung nagpadala ng tsokolate, talagang kumain kami sa Dennis. Very good. Walang limit, bahala kayo kung anong orderin nyo. Very caring. Very caring. Oo, parang talaga ipaparamdam sa'yo na, hindi, nanay ko rin yan. Yung mga ganun. Masaya ako, tsaka proud ako na, alam mo yun, si Rone, isa sa mga naging kaibigan ko. Kaya thank you, Tol. Happy birthday. Kaya din po kami na naging kaibigan ka ni Mama Empa. Kaibigan na. Ayan. Hindi, just to lang din. Kasi thankful din kasi ako. Kasi when
nung nasa Rashidia kasi, yun yung time na may lowest. Marami akong dinadalang problema, pero hindi ko pinapakita. Yeah. Sinishare ko yung problema ko. Alam mo, ito yung problema ko, ganyan. Pero, sobrang happy ko kasi parang may natatawag kong ate. Wala kasi akong ate eh. Wala akong kuya. Meron akong kuya, pero yung kuya ko, parang hindi ko siya lagi nakakausap. Nasa Abu Dhabi, tapos hindi mo kami siya nag-usap. Pag uwi lang ako Abu Dhabi, nag-usap kami, but never mag-share ka ng problema mo. Wala akong nasi-share ng ganyan eh. I'm very close to my mom, pero hindi ko naman nasi-share lahat ng problema ko. May mga something Of course. private na hindi ko i-share kay mama. Ang lagi ko nasi-share kila ate at saka kay Ate Joy. Oo. So, silang dalawa. So again, sa mga Cebuano dyan, sa mga kapwa namin Filipino na nasa bandang Visaya, even sa Mindanao, respeto lang tayo, regardless kung anong dialect niya, kung saan galing niya. Pare-pareho tayo mga Filipino. Iisa yung dugo na dumadaloy sa natin, sa katawan natin. So sa atin lang, kahit ano pa yung pinanggalingan mo, naalala ko meron akong naging kaibigan noon, tinawag niya na parang nagbibisaya yung isa kasi kasama namin, regional defect. So every time na naiisip ko yun, sabi ko parang, anong klaseng may utak meron yung taong nung time na yun? Siguro, sa edad na yun, sana na-realize niya na napakamali nung sinabi niya doon sa tao na may regional defect siya. Well, in fact, hindi siya regional defect. Ang may depekto sa utak is yung feeling niya, mataas siya, kumpara sa ibang nilalang na nasa parehong lugar lang naman. So, with that, thank you, Ron, for your time. I know, sobrang oras ang inilaan mo sa amin. And I really wish na talagang ipupush nyo na yung podcast rin nyo. Talagang we will be very excited, di ba? Yung mga ganyang vibrant personality dapat talaga nakikita yan sa platform. So, thank you again sa pagsama mo sa amin. Sana hindi lang ito ang huli. May mga susunod pa. Of course. Continue to be a proud Cebuano kasi ako mismo bilang ate mo is so proud na nakilala kita. Thank you so much. At masaya rin ako na, ito, pag nakita ka ng mga kaibigan ko, wala nang hi, hello, kilala ka na rin nila. Di ba? So parang mas lalo lang nagpapakita na, alam mo yun, people alike talaga. They will tend to connect talaga. Kung pagpare-pareho talaga yung mga linyahan nila sa isip nila. So again, sa aming mga manonood, pagpupugay at paghanga sa mga Filipino na marunong rumispeto regardless kung Bisaya, Cebuano, Ilonggo, Ilocano, Kapampangan, pare-pareho tayong Filipino. So again, thank you sa mga nakinig at nanood. We will see you again next time sa susunod nating episode. Good night at mag-iingat tayong lahat. Sa mga kapatid naming nasa Pilipinas, nakasalukuyang binabagyo, please mag-iingat po tayo. At ang ating mga aso, mga hayop, isilong din natin sila kasama ninyo. And with that, thank you and good night. God bless. Bye. Isa kaming taga Maynila, sabi niya, Ronald, so punta ka ba sa Asian store. Tawag ng bilihan ng Oo, bilhan mo ako ng patis. Bumili ako ng patis. Ano, Silver Swan? Sabi niya, Silver Swan. Ano Silver Swan? Patis, di ba? Hindi. Basta sabihin mo lang patis. So, hindi na alam ng patis. Kumuha ako ng Silver Swan na toyo. Pagdating, hindi ito, toyo to eh. Sabi ko, hindi patis sa amin. Mama ko sabi, tumatawa yung mama ko, sabi niya, ala, patis sa kanila is yung yung toyo? Fish sauce. Yung fish sauce, Sabi ko, di pumali. Doon na, sabi ko, pag sinasabing, dapat alamin namin kung sino ang naghihingi ng patis. Pag sinasabing, nahingi ng patis, pag Tagalog, fish sauce. Pag naghihingi ng patis, yung patis, Bisaya, toyo ang hinihingi. Correct.